Record. Hello po sa lahat. Good evening. Ayan, salamat po sa ating Panginoon at isang maulang gabi. Nasaan na siya? Wala. Ayun. Kita po yung screen ko? Yep. Okay, wait lang. Ayun. Tama po ba nakalagay good evening? Medyo Yes po. nalito ako. Alright, thank you so much po. So, good evening po sa lahat. Isang maulang gabi po sa lahat. Ewan ko po sa inyo kung umuulan po dyan sa lugar nyo, pero dito po sa Dasma, ayan, dito po kasama ko po si Christian, kaharap ko lang. Ayan, dito po sa amin ay medyo maulan, pero praise God. Stay strong ang ating internet connection dahil long last Saturday, wala po tayong Bible study dahil both our internet connections were been disrupted by the typhoon. So tonight po, ito po yung ating pag-aaralan. At sino po sa inyo po ba yung excited na para sa Word of God? Pwede pong mag-comment kayo, I am excited. Ayan, hintayin ko po yung inyong mga chat sa ating chat box. I am excited. Ayan, si Ate Jane. Excited na siya. Sige po. Another thing po before we continually start our Bible study tonight, pwede po sa mga kaya lang, sa kaya po na mag-open ng inyong mga webcam sa inyo pong phones, open nyo po ang inyong mga video, ang inyong mga camera para hindi lang po kami ni Brother Ren ang inyong nakikita. Ayan. Dahil medyo nakakasawa na pong aming mukha dito sa Zoom, open niyo po ang inyong mga webcams. Ayun. Praise God. Thank you so much po. Ayan. So, good evening po sa lahat. Praise God. You are very excited with the Word of God tonight. So, before everything else, ayan, this week, this week, nagkaroon po ng announcement about dun sa board exam na itinake noong March 2024. At yung board exam na itinake last March 2024 ay LPT or Licensure Examination for Teachers. LET po pala, examination. And ayun po, isa po sa aming kasama ay pumasa. Ayun po, no, in-invite ko po siya tonight at meron po siyang live ngayon. Siya din po ay nagla-live selling, si Kuya Jeff. Ano po, siya po ay nagla-live selling at hindi po siya naka-attend pero isa po siya sa pumasa at isa na po siyang licensed professional teacher. So congratulations po kung meron po ditong LPT pero meron po ditong pumasa bilang isang licensed professional teacher. Congratulations sa inyo. Ayun po, ano, at sa iba pa po na celebration. Ayun po. So, in such celebration, such as graduation, ayan, at pwede rin kapag ikaw ay tumanggap ng isang job promotion or nakatanggap ka sa isang job, lalo na iyan ay iyong dream job, or you have been married or you have been engaged. Ayun po, ano. Ang madalas po nating mababasa, ang madalas po natin makikita at sinasabi sa kanila ay ang salitang congrats, congratulations. So, yan. So before we continue our message, may I ask everyone to please bow your head and let us close our eyes. Let us pray to God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we thank you, God, for this full opportunity para kami po ay makapag-aral na muli ng iyong mga salita. Lord, we believe that you have something good in store for us for this Bible study. We believe, Lord, that meron kang gustong ituro sa amin, meron kang gustong iparanas sa amin. Kaya, Panginoon, kahit po kami ay magkakahiwa-hiwalay, may your presence, Lord, yung mag-bond sa bawat isa po sa amin. At ikaw po, Panginoon, yung mag-ingat sa amin. Ikaw po, Panginoon, yung patuloy na gumawa sa amin ng iyong kalooban. We are praying, God, na ikaw po ang magturo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. And Lord, I am praying na may you teach me and make me your mouthpiece sa gawaing ito para mai-preach ko po ang iyong salita ng maayos. And may all our devices, Lord, ikaw rin po ang mag-take control sa lahat ng ito. Ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang madakila, ikaw po ang mataas. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayun po. Yeah, praise God. Wait lang po.
Ayan. So, congrats. Congratulations. Ayan. So, our verse for tonight can be found in Genesis 12, verse 2. Ayan. Ito yung matagal na po natin pinag-aaralan. Sabi dito, I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great. Ayun. So, ang sabi dito ni Lord kay Abraham, I will bless you. So, being a child of God, sino po dito yung mga anak ng Diyos? Pwede pong pakitaas ng kamay. Ayun po, ano, pwede pong maglagay po dyan ng, mag-react po dyan ng emoji na nakataas yung kamay. Ayun po, mga anak po kayo ng Diyos. You believe you are a child of God. Being a child of God, that also means that you are entitled with the Father's blessing. Ayun, bilang anak ng Diyos, entitled ka sa blessing ni Lord. Ayun, sino po bang anak ang hindi entitled doon sa blessing na binibigay ng kanyang tatay? Di po ba minsan nga kailangan ipinaglalaban pa nila yan sa korte kasi karapatan ng isang anak na masustentuhan, mabigyan ng sapat na pangangailangan ng kanyang tatay. At ang main role ng isang tatay, ayun po, ano, sa mga tatay na po nandito, or sa mga aspiring soon to be magiging father, ayan po yung isa sa role ng isang tatay is to become a provider, is to become someone na makakapagbigay sa kanilang family. So, bilang isang anak ng Diyos, you are entitled to the Father's blessing. You are entitled to God's sustenance. Kaya ang sabi ni Lord kay Abraham, sabi niya dito, I will bless you. I will bless you. Pagpapalain kita. So, kinakilala mo ang sarili mo na anak ka ng Diyos, you have to cling on to this promise that God will bless you indeed. Amen? Pero, it doesn't guarantee na kapag ikaw ay anak ng Diyos, right away, yung mga pinagpe-pray natin kay Lord, yung mga hinihingi natin kay Lord na mga bagay na gusto mo na matanggap mula sa Kanya, ay ibibigay niya agad sa iyo. Ayun, no? Kaya minsan, meron tayong mga moment, hindi ko po alam sa inyo, pero merong mga pagkakataon yung iba na kapag hindi na ibigay yung kanilang ipinagpe-pray na matagal na kay Lord, sila ay nagtatampo. Ayan, meron po ba dito medyo matampuhin na tao, medyo matampuhing anak, hindi napagbigyan yung gusto, nagtatampo na. Ayan, kay Lord minsan nagtatampo, "Ayoko na Lord, hindi mo naman binigay yung pinagpe-pray ko." Kaya nga po meron tayong tinatawag na waiting season. Meron po tayong tinatawag na planting season. At yung mga season po na yan ay merong reason kung bakit natin kailangan pagdaanan bago ibigay sa atin ni Lord yung blessing na pinagpe-pray natin. At the end, no, at the end, after that long wait, after that long planting season, after that long time na ini-ready ka ni Lord for that blessing, pagdating ng blessing, wow! Ayan, 'di po ba ang sarap sa pakiramdam na natanggap mo finally yung blessing na ipinagpe-pray mo. Kaya ayun po 'no, yung ating title, 'pag natanggap mo yung blessing, marami kang maririnig, "Congrats! Congratulations, nakatanggap ka ng blessing na 'yan. Congratulations, finally, after a long time na pinagpe-pray mo 'yan, hinihintay mo 'yan, binigay na sa iyo ni Lord." And after that, after God blessed you with what you are praying for, ano sunod? 'Di ba? Ano na ba yung next step? Minsan kasi tayo mga Christians na, iniisip natin, iyon na yung end ng story, yung testimony. Yun na yung end ng story. No, it is not yet the end of the story. And the breakthrough, the things that you are praying for, when you finally received it, hindi pa yan yung huli. May kailangan tayong gawin right after we receive the blessing that we are praying for. And what is that? Ang sabi dito, sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your substance and with the first fruit of your increase. Ang sabi dito, honor the Lord with your
substance. And this substance could also mean blessings. So when we say honor the Lord with your substance, honor the Lord with every blessing that you have received from Him. Honor the Lord with everything that you have received from Him. Yun yung isa sa dahilan kung bakit binigay yan sa'yo ni Lord. Para mag-glorify siya. Para makita mo na dapat mas lalo mong i-honor o mas lalo mong parangalan si Lord sa buhay mo. And if I am talking about blessings, ang unang papasok sa atin ay ano po, pera, ano? Ayan, yung ating mga pera, yung ating mga salapi. When we are talking about, ayan, Brother Ren, ayan po, no? When we are talking about blessings, ang unang papasok sa atin, yung mga financial blessings. Sino po ba dito yung nagpe-pray for financial breakthrough? Sino po ba dito sa atin ang nagpe-pray for something na kailangan natin na hindi na tayo isang kahig, isang tuka? Yun yung term? Or hindi na tayo striving? Hindi na tayo surviving? Isa po kasi, lalo na ako po ay young adult na. Minsan dumadating na ako, nasasampal na ako ng katotohanan that minsan nasa kalagayan na tayong parang survival mode financially. Yung dumadating ka na sa petsa de peligro. Hindi mo na alam kung paano i-manage yung pera na meron ka. At sino po ba sa atin yung gusto na hindi po tayo dumating sa ganong kalagayan na more than enough yung ating pera, meron tayong financial breakthrough, at makalaya po tayo sa ating mga pagkakautang. Yan. Are we praying for that? And finally, God has given you the financial breakthrough that you are praying for. Finally. Ayan na, finally, ikaw ay malaya na sa utang. Finally, bless ka na ni Lord na financially. Or let me use the term, pinayaman ka na ni Lord. Yan. What's next? Diba? What's next? Would you honor God? Or are you honoring God with all the substance that you have? With the money that He is giving you. Tatandaan po natin, yung una po nating episode about this, na pag-aralan po natin that everything we have is from God. Lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon, and it is His. And the reason why He give it to God, to us, is for us to glorify Him with these things. Kaya po kailangan yung mga substances, yung mga blessings na meron po tayo, ay gamitin natin para i-honor si Lord. Huwag po natin gamitin to para lustayin o pambili ng mga bagay na very unnecessary. Ayun po, no? When I say very unnecessary, hindi na po kinakailangan or binili lang po natin for boasting, binili lang po natin para pakita sa iba na meron tayong ganito. What is the purpose? Hindi ko po sinasabi na, for example, meron po kayong isang mamahaling bagay, hindi na po tama iyon. No. No. What is the purpose? Why are you buying those things? And isa pa rin po sa natutunan natin when it comes to money, how to honor God with it, is to also bless other people with the money you have. Ayun. Kung ikaw hinihipo ka ni Lord para i-bless yung kapatid mo na nasa pangangailangan, why not na hindi po natin ibigay iyon para sa kanila? Ayan. Next, ayan. When I say bless, hindi lang po ito financially. When I say blessings, it could also be your health. Mga pinagaling ni Lord, mga matagal ng bedridden, mga matagal ng may sakit at karamdaman, and finally, after a long time, you are healed. Praise God! You are finally healed. What's next, kapatid? After God has healed you, what's next? After God has given you the strength, the healing that you are praying for. Wala ka ng cancer, wala ka ng sakit. Finally, wala na, nakalaya ka na dyan. How can you honor God with your health? How can you honor God with the things that you can do?
Nung na hindi mo nagagawa nung may sakit ka pa. Babalik ka ba sa pag-inom ng alak? Ayun 'no, minsan sasabihin natin, "Lord pagalingin mo ako." Merong cancer sa atay, "Lord pagalingin mo ako." Dati siyang manginginom. Nung binigay ni Lord yung kagalingan sa kanya, ayun bumalik siya sa pag-inom. Is that the way to repay God of His goodness to us? Yan ba yung paraan para suklian natin ang Panginoon? Ito ba yung paraan na nakalulugod kay Lord para ibigay po natin sa Kanya, ibalik natin sa Kanya? 'Di po natin mapapantayan yung ginawa natin ginawa niya sa atin, pero ito ba yung pambawi natin kay Lord doon sa mga ginawa niya sa buhay natin? If God has healed you, ibig sabihin pinalaya ka niya doon sa sakit at karamdaman na madalas, hindi naman lagi, pero madalas tayo din may kasalanan. Pinalaya ka, pinatawad ka ni Lord, wag mo nang balikan. Honor Him with the health you have. Honor Him with the strength that He has given you. And next, and with the relationships. Yan, baka meron po dito, matagal na pinag-pray ang inyong mga spouses. Ayan, meron po bang ganong love story dito? Matagal niyo pong pinag-pray na bigyan po kayo ni Lord ng partner in life? Bigyan ka ng boyfriend, bigyan ka ng girlfriend, or meron po ditong nagpe-pray for someone. And I'm not only talking about romantic relationship. It could be also friends. Yan, God has blessed you with friends all around you na mag-e-empower sa'yo, gagawa ng mabuti sa'yo, tutulungan ka kapag nasa mahirap kang kalagayan. How would you honor God if He has given you this kind of blessing? How would you honor God in the life of your friends, your family, of your significant other? Ayun, no? Nagagawa pa po ba nating bigyan si Lord ng time? Or nagagawa po nating i-glorify siya through the life, through the relationships we have around us? Baka naman mamaya pagbigay sa atin ni Lord ng pinagpe-pray natin, sigaw-sigawan lang natin. Ano, binigyan ka nga ng boyfriend, binigyan ka nga ng girlfriend, sigaw-sigawan mo lang, 'di ba? Ang mapo-produce nun toxic relationship. Bungangero. Hindi po tama yun, bungangero. Parang ang lalim ng hugot dun ni brother, ano? Ayun 'no. So, ano po ba kapag binigyan ka ni Lord ng isang blessing in the form of someone, we have to honor God in their lives. Eh, naalala ko nga kanina may usap kami ni brother Ren. Ayun 'no, isang magandang prayer pala if we are to pray for significant other. Ayun, sa mga single po dito. If we are to pray for our significant other, we must also pray that we would become blessing to them. Ayan 'no, hindi lang tayo mag-pray for blessings sa ating sarili through their lives, kundi mag-pray din po tayo na maging blessing tayo sa ibibigay sa atin ni Lord. 'Yan, na maging reason tayo bakit sila magpapasalamat kay Lord araw-araw dahil tayo yung binigay sa kanila. Ayun, if you want a blessing, then be a blessing too. And that's how you glorify God. That's how you honor God kapag binigyan ka ng significant other. Through the life of your friends, how would you keep them? How would you be a blessing to them? Through your family, how would you do that? So, what about now na binigyan ka ni Lord ng ganito? Sabi nga ulit diyan, honor the Lord with your substance and with the first fruits of all your increase. Ito naman, what is the first fruits of all our increase? Kapag sinabing first fruits, ito yung mga bagay na nire-require sa atin ni Lord. Ayan po ano. Ito po yung mga bagay na nire-require po sa atin ni Lord kapag tayo po ay binigyan niya tayo ng blessing. First, kung sa money, di po ba? Ang sabi po sa Malakay, it's all about tithing, giving the Lord the 10% of all our increase. Ayun. Ayun po yung sinasabi sa Word of God, na kapag tayo ay blinas daw ni Lord, ibigay natin yung para sa Kanya.
Kapag tayo ay binigyan ni Lord ng strength, how can we give God our strength? Yan, ano ba yung kaya mong gawin para kay Lord? Ano ba yung ministry na kaya mong ibigay para sa Kanya? Kung pinagaling ka nga ni Lord mula sa sakit at karamdaman, yung life mo, gawin mong kapaki-pakinabang para sa Kanya. Hindi po ba? Kapag pinagaling ka, meron ka ng strength to minister to God. Ano ba yung kaya mong gawin? Baka magaling ka naman kumanta. Baka magaling kang tumugtog. Or baka nandun ka sa point na itinatawag ka ni Lord to lead somebody. Ayan 'no, may nabasa ako kanina sa comment section, sa comment tuloy, sa chat box, C2S. Si Ate Jade. Ayan 'no, baka ano, you are to lead a C2S group. Ayan, sa group po namin sa church meron po kaming tinatawag na Connect to Soul group. Ito yung medyo intimate na Bible study type or something na relational type ng pag-aaral ng Word of God. Ito ang pakaganda po nitong platform para mas marami pong mga tao at mas malalim sila sa pag-intindi ng Word of God. So what is God requiring you with the blessing that He has given you? Or when it comes to the relationship we have, syempre kapag you are in a relationship with your family, with your friends, with your significant other, it requires time, 'di ba? It requires your time. But that doesn't mean na kapag binigyan ka ng gano'ng mga klaseng tao sa paligid mo, hindi mo na nabibigyan ng time si Lord. Meron ka ngang intimate relationship sa ibang tao. Paano naman yung intimate relationship mo kay Lord? Nawala na, 'di po ba? So, it is our responsibility now when God has given you a blessing to give to Him what is His. Kapag binigyan ka ng Lord ng blessing, hindi ibig sabihin na it is all yours. No, bigyan mo rin si Lord. Parangalan mo rin siya at ibigay mo sa Kanya yung para sa Kanya. Ano ba yung maibigay po natin yung part ng blessing? Part lang po ng blessing na whole binigay niya sa atin. Can we take can we think of that? Ano po yung hinihinging parte ni Lord, maliit na parte sa atin na buo niyang ibinigay para sa atin? Ipagdadamot po ba natin yung konti na yun? Buo nga hindi pinagdamot sa'yo ni Lord. Ayan. And next, ayan, after honoring God and after giving God what is due unto Him, ang next na po natin gagawin, after we receive this blessing, is for us to take care of it. Ang sabi po dito, you should take good care of your sheep and goat. And sabi po sa Proverbs 27 verse 23, sheep and goat symbolizes the blessing of God. Kailangan po nating pangalagaan yung blessing na binigay sa atin ni Lord. So, kapag binigay po na sa atin ni Lord, yung blessing na iyan, hindi po ibig sabihin, sabi ko nga po kanina, hindi po doon natatapos yung story, hindi po doon natatapos yung kwento. Gusto ni Lord, yung blessing na binigay sa'yo, ipagyamanin po natin yan. Gusto ni Lord na yan ay ating pangalagaan. Ano po? So, kapag binigyan ka ng financial breakthrough, ayaw ni Lord na lustayin lang po natin yung pera po natin. Gusto ni Lord, take good care of our financial status, of our financial blessings. Kapag binigyan ka ni Lord ng healing, pangalagaan mo na yung katawan mo. Ano, wag ng puyat ng puyat. Wag na po tayong gagawa ng mga bagay sa katawan natin ay kasasama po natin. Alagaan na po natin yung strength natin. Ano po? At kapag tayo po ay binigyan ng significant other, family and friends, alagaan po natin yung mga tao sa paligid natin. Bakit? Kasi yung sheep and goat po na yan, hindi po ibig sabihin na lumaki po tayo sa farm. Hindi po ibig sabihin na lumaki tayo sa farm kaya meron tayo niyan. Ano po, yan po ay financial blessing. It symbolizes financial blessing. So, yan po ay mawawala sa atin kapag hindi po natin pinangalagaan. Yan ay mawawala sa atin kapag tayo ay nakita ni Lord hindi ka worthy na i-handle ang blessing na ito. What if one day, ayan o, let
let us think of all the blessings that we have, that God has given us. And hindi po natin iyan pinangalagaan. Ayun, no? What do you think will happen to those blessings kapag hindi mo naalagaan ng ayos? So, praise God. Congratulations. Meron kang blessings. Yung matagal mo nang pinagpe-pray ay ibinigay finally sa iyo ni Lord. Pero ano kaya yung mangyayari sa blessing na iyan kapag hindi mo napangalagaan ng ayos? Ayun. So, there goes our takeaways. Ayun po ano. So ito po yung ating question para mas lalo po natin matignan yung ating sarili. Ano kaya yung blessing na meron ka? Or most specifically, ano ba yung blessing na matagal mo nang pinag-pray at binigay sa'yo ni Lord? At ano sa tingin mo ang mangyayari kung hindi mo ito mapapangalagaan na maayos? God? Ayan. Sige po. Bakit nga tanong? Ay, hello po. Ayan po. Ano po yung blessing na meron ka at anong tingin mo mangyayari dito kung hindi mo ito mapapangalagaan ng ayos? uh, about sa blessing, kaya sa sabi mo, hindi ko kasi totally nakukuha eh. I still pay pa rin naman. Pero ano kasi simula nung makahawak ako ng Bible kilala mo naman ako. Hindi ako katigas ng ulo. Ano ko sa Shopee. Shopee B. hawak ko pa rin yung Philippines for the 6, 8, to 7 pala. Dinagyan ko, excuse me. Hello? Tindinig ako? Hello, Arn. Medyo choppy ka. Try mo ilapit yung phone mo sa ano. Oo, hindi masyado marinig, Brother Arnel. Dinig na po. Ayan, sige, try mo. Hello? Ayan, Nel. Sige, try mo. Yun nga, kaya sabi mo, about sa, meron kasi akong, hindi ko pa naman total nakukuha yung blessing. Hindi ko pa siya total nakukuha. Pero I still pray pa rin kasi pinaniniwalaan ko yung nakasulat sa Philippians 6, Philippians 4, verse 6 to 7. Na, ang sabi sila, di ba don't be anxious. Tapos parang hihiin mo siya sa Panginoon at ibibigay niya sa'yo to. Then, ano na ako sa part na binabasa ko rin kasi John 16:30, 33. Napaulit-ulit kasi doon na sabi ng Lord, I told you, I told you, I told you. Many times kasi naulit ni Jesus yun, di ba? Tapos, ang sabi niya kasi doon, sinasabi ko yun para maipaalala sa yung warning ko para hindi kayo mawala at para hindi mawala yung kapayapaan at hindi mawala yung or para hindi natin abandonahin yung pananampalataya natin. Ano kasi tayo sa di ba ang sabi niya doon, iiwan ko kayo panandalian. Pero ang gusto din kasi ng Lord yun, di ba? Dapat tayo mag-stay dun sa track na siya mismo ang lagaan. Na siya mismo ang may gawa. Andun yung parang tawag nito. Sabi ko, ang tagal ng prayer. Yung prayer ko, parang ang tagal. Pero sabi ko, kahit parang akong nawawalan ulit ng faith. Kaya sabi ko, mali pala. Pero nakakarinig ko yung kwento ni Abraham. Tsaka nung sabi nag-antay ng ilang years bago siya nagkaanak. Sabi ko, ano? Sila nga bago nila nakuha.
ang tagal eh. Tapos yung nag-antay ng ilang taon para yung character sa Bible nag-antay ng ilang taon para magkameron ng anak. Biglang bibigyan ng task na ialay mo sa akin ulit. Kaya sabi ko, okay. Siguro yung prayer ko, kailangan makita mo na yung discernment mo na sa akin bago siya mo na ibigay ng tuluyan. Kasi may possible na yung prayer kasi natin, pwedeng yung magpabago sa attitude na meron tayo. Pwede tayong kumita ng 6 digits a month, di ba? Kaya natin kitain yun eh. Pero ang tanong, ano yung kaya nating panindigan para kay Lord? Kasi may possible na, siyempre nakita na ako ng ganito, kaya ko na lang. May possible tayong mawala. Kaya ang laging sabi sa akin ng Kuya Gigi, yung mentor ko, pag nahahawakan mo na siya, Nel, ang gagawin mo dyan, be always aware. Kailangan may awareness tayo. Kasi may possible na hindi natin namamalayan, unti-unti na tayo naaagaw ng kalaban. Andun kasi tayo sa part na, hindi tayo titirahin ng kalaban via, physical. Andun kasi tayo sa, ang papasukin na sa'yo dyan, yung isip mo na mag-overthink ka, yun yung aatakin niya sa'yo. Na, okay, meron na akong ganito, nakapagpunda na ako ng ganyan. Without knowing, magiging boastful na nga talaga tayo. Andun na sa hindi natin namamalayan. Sobrang kayabangan. May possible na. In one step nga naman, lahat pwedeng mawala. Kaya laging namin sinasabi ngayon sa mga small group ko sa C2S, ang bitawan namin lagi dito, pag nakuha mo na yung prayer mo, ano sunod mong gagawin? Andun yung nasagot ko siya na, tingin ko naman yung guidance. Kasi, hindi mo na alam kung anong susunod mong magagawa kung nakuha mo na yun. Baka mamaya, kaya gano'n sabi mo, may possible na pinagpapray mo good health, tapos may babalik ka na agad sa pag-iin. Kaya isa lang yung pwede kong takeaways dyan. Andun yung hindi ka dapat nag-overthink sa yung alam mo sa mga pinagpapray mo, yung mga pangarap mo. Di ba nga, meron tayong consistency na in just one touch, andun yung parang may pangarap ulit na bubuhayan. Andun yung part na patatatagin ulit yung kalooban mo. Kaya nga meron tayo, di ba? Turn your anxiety to anxiety. Kasi may possible na dapat ini-enjoy mo yung pagbababad mo sa presensya ng Lord. Nawala na, Brother Ernel. Wala yung Hello? audio. Andun po kasi tayo. Hello? Ayan kay Brad. Kay Karen. Brother Ren. Hello? Yep, okay na. Rinig ka na namin. Goods na? Akin na po. Andun nga tayo sa part na parang turn your anxiety to anxiety. Kasi kahit parang ang sikip na ng dinadaanan mo or parang ang bigat na dinadaanan natin. Laging ipinapaalala kasi sa Gen 16, diba? I told you. Kaya nga sabi ko kanina, living ko lang. Ano kasi sinasabi sa buong verse lang, ay sa buong chapter ng Gen 16 na pag nawala nga naman si Lord, kailangan niya, ano yung pinapaalala, dapat aware tayo sa mga nangyayari. Kaya yung blessing mo, dapat nga natin ibalik kung kanino siya nagmula.
Amen. Praise God. Ayun, thank you very much dun sa ano sa nakaka-bless na takeaway ni Brother Arnel. So si Brother Arnel from COG Dasma siya, kasama siya nila Sister Teen tsaka ni Christian. Yan. Salamat din. Medyo ano no, nakakatawa talagang pinaghandaan niya yung kanyang takeaway. Although hindi ganun kaayos yung quality ng sound, pero nakita natin yung talagang willingness na gusto niyang i-share kung ano yung tinanggap niya mula sa Panginoon from this message. Totoo 'yun, kapag may pinagpe-pray tayo, dapat hindi tayo mahatid sa pagiging anxious kasi pag anxious ka dun sa pinagpe-pray mo, pagpapakita yun na ano walang faith yung prayer na ginagawa mo kasi dun sa anxiousness pala pagpapakita na yun ng disbelief na hindi ka nagtitiwala dun sa pinagsasabihan mo ng prayer na yun. Kapag nagpe-pray tayo, dapat walang anumang kahit spot ng doubt dun sa ipinagpe-pray natin. Yan, salamat din sa ano sa shinare ni Kuya Arnel. Yan, open po yung ating floor para sa takeaways po ninyo. So yung question na pwede natin gamitin for takeaway, kung gusto niya lang naman gamitin itong question na to, anong blessing yung meron ka at ano sa tingin mo yung mangyayari dito kung di mo mapapangalagaan ng maayos yung blessing na ito from the Lord. Yan. Pero kung may gusto po kayong i-share patungkol din dun sa takeaway nyo mismo dun sa message, feel free to to share it to us. Yan, meron pong gusto mag-volunteer? And welcome kay Sister Marge. First time niyang finally naka-attend dito sa ano. Okay ba signal mo dyan sa Isabela? Pag okay, pwede ka bang mag-take away? Matapang yan kaya gusto kong tawagin Grabe wait daw. Kapit lang daw siya ng headset. Okay, Sister Eliza daw, sabi niya dito sa comment section, para po sa akin, spiritual blessing yung ma-refill ng Holy Spirit na pag ito ay mawala, manghihina ka spiritual. Totoo yun. Iba rin talaga yung filled ka with the Holy Spirit. Talagang yun yung mag-empower sa'yo para, yun, para magpatuloy sa buhay, para gawin mo yung mga gustong ipagawa sa'yo ng Panginoon araw-araw. Tsaka yung yung mapuspos ka ng Holy Spirit, hindi lang ito every Sunday, hindi lang ito sa loob ng church, kahit mismo sa bahay pwede mong maranasan. Yung ikaw talaga ay punuin ng Holy Spirit. Kuya Mike, sige po habang nagpe-prepare si Yes. Sister March nung kanyang headset. Hello po, ririnig po ako. Yes po, Kuya Mike. Kaya, share ko lang din yung yung kanina yung sa about sa pag-pray ng ng someone na para makakilala kay Lord o makapag-ministry kay Lord, no. Ah, ako very blessed and thankful kasi nga po yung sa story po namin mag-asawa. Talagang pinag-pray ko po siya para po makasama ko po sa pag-ministry. So super blessed po kasi hindi lang po siya nakakasama ko ngayon. Siya po ay sobrang ginagamit din po ni Lord. Hindi lang po sa pag-worship leader, sa pag-share din po sa labas, saka po sa kanyang C2S po yung sa may mentor din po. So ayun. At yung kung paano po namin pinapahalaga nun nito, talagang kung ano po magagawa namin para kay Lord, go kami. Kahit po may 2 kids kami, minsan medyo hirap pero walang imposible pag para kay Lord. Gagawa at gagawa ang paraan ng Panginoon para matuloy po ang gawain natin. Saka po ah, blessed din po kami kasi po even na meron kami mga kumbaga mga financial crisis gano'n, may mga ginagamit din po si Lord na nagpo-provide din po para sa family po namin. Especially po sa kids. Yun po. Praise God. Praise God. Nakaka-bless, no? And happy anniversary sa inyo ni Ate V. Ngayon ba? Today Thank ba? you. Ngayon. Oo. Anniversary nilang mag-asawa. Ako personally, nabe-bless ako dito sa mag-asawang Kuya Michael tsaka kay Ate V. Nandyan ba siya? Tatago eh. Pakita naman siya sa TV. Tumakbo. Nahiya. Ayan, personally nabe-bless ako sa mag-asawang ito kasi from ano pa sila, nakatira sila sa San Pedro, tapos dito sila nag-church sa Calamba. Tapos syempre, hindi din talaga madali yung may mga kids kang inaalagaan, pero yung pagpapatuloy nila sa ministry, yung nagiging blessing yun sa amin. Nakapag-sharean kami nung nakaraan dun sa Kapihan. Yun nga, nagkakilala kayo sa Dubai, di ba, Kuya Mike?
Opo, yes po, sir. Tapos ang pinagshe-sharean pa nila nun, hindi word of God, kundi ano, tagayan. Alak ang sharing nila noon, pero ngayon word of God na yung kanilang pinagsasaluhan bilang ano, bilang mag-asawa. Totoo 'yun kahit yung pagdating sa love life sa mga single na nandito tulad ni Sir TJ, tulad hindi ko sure kung single pa si Sir TJ. Ayan. Pwede rin natin talagang ipag-pray 'yan. Pinag-pray nung ako naging Christian, singit ko lang no, kasi shinare ni Kuya Mike patungkol sa pagpe-pray sa The One natin. Nung ako naging Christian, sabi ko, ay ganito pala pag Christian ka na, parang wala ka nang pakialam sa ano, parang wala na akong pakialam sa love life. Parang si Lord na lang yung gusto kong bumubuo sa love life ko. Pero dadating talaga sa punto ng buhay mo na hahanap ka rin ng ano ng kalinga. So sabi ko, dumating ako sa point na parang namimiss ko na ano, na may girlfriend. Namimiss ko na may maglilinis ng marumi kong bag, yung mga gamit ko, yung mga ganun ba. Tapos pinag-pray ko yun. May binigay sa akin si Lord ng 2015 kasi 2014 ako naging Christian. Pero yon hindi ko siya napangalagaan. Kinikilala ko siya na blessing eh. Kinikilala ko siya na answered prayer. Tapos hindi ko siya napangalagaan kasi nawalan ako ng time sa kanya. So pasok din siya dito sa ano, sa question ni Sister Tin na anong blessing na meron tayo na ano mangyayari pag di natin napangalagaan. Ganun din kahit sa relationship, may pinagpe-pray kang relationship dumating sa pero pag di mo napangalagaan, mawawala sa yung yung tao na dumating sa buhay mo. Kaya yun, naniniwala ako sa pagdating ni Ate V sa buhay ni Kuya Mike, inaalagaan niya si Ate V ng maayos kasi syempre ayaw niyang mawala yung blessing na ibinigay sa kanya ni Lord. Yan, praise the Lord. Thank you po. Thank you po Kuya Mike dun sa ano, dun sa share niyo pong take away. Next po, Sister March, okay na? Ito single din to eh. Hindi ko sure. Joke lang. Ito po, hello everyone. Medyo nalito ako kasi kakatapos lang ng work. Tapos, ang naabutan kong part is yung sa significant other nga. So, medyo Sakto, di ba? naano ko na. Oo nga, saktong-sakto. Sabi ko nga, pero ano, dun sa takeaway, thank you sa ano sa pag-welcome sa akin pala dito. And yun nga, yung takeaway ko naman dito is maraming blessings actually. Kulang ang kulang ang oras para isa-isahin lahat ng blessing na natanggap ko na sa Diyos. Pero siguro yung mai-share ko is yung blessing na na-receive ko na hindi ko naman ine-expect. Nag-pray ako for work, tapos um, natanggap ako sa isang company, pero hindi pala yun yung ay binigay ng Diyos at inihanda ng Diyos para sa akin. So I prayed again na sabi ko, Panginoon, kung ano yung kalooban mong magiging trabaho ko, dun ko pinagkakatiwala um, yung lahat sa'yo. Kasi alam mong kailangan ko ng work and you know what's best for me. Tapos, unexpectedly, lahat ng naging process ng application ko sa work is talagang hindi ko ma-imagine, hindi ko maisip kung paano ako napasok sa company na pinagtatrabahuan ko ngayon. Kasi alam ko si skill set ko sa lahat ng mga pinagdaanan kong interviews, alam kong bagsak ako ko. Pero ang paggawa ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, talagang misteryoso. Hindi natin maiintindihan kung paano ginagawa ng Diyos. Pero lahat yan pala is ina-organize ng Diyos for us para matanggap natin yung para sa atin, yung kalooban niya. At naniniwala ako na pag tayo ay inilagay ng Diyos doon sa kalooban niya, magbubunga iyon ng mabuti. Hindi lang sa bulsa, kundi sa lahat ng experiences. Kasi talagang maisip ko talaga na, ay worth it pala ako ng ganitong company, ganitong klase ng trabaho, naka-work from home ako, tas hindi pa ako nakakabisita sa on-site ever since kasi nakakatanggap ako ng favor, ng grace sa mga supervisors and I believe na gawa din yun ng Diyos kasi alam ng Diyos yung desire ng puso ko. Kaya nagpapasalamat ako and um, since in-entrust sa akin ng Diyos yung ganitong blessing, nasa akin din yung responsibility para alagaan siya, para produce ng mas marami pang mga blessing, manganganak yung blessing, 'di ba? Kasi dapat yung blessing is
nagmo-multiply in order for us to share with others. Kasi pag nabe-bless tayo, hindi dapat tikom yung palad natin, especially kapag meron tayong mga natatanggap. There are instances na napapaisip ako na, i-limit ko ba yung tithes? Tapos di ba topic din pala yon sa tithes, i-limit ko ba yung tithes? Kasi marami yung pangangailangan ko, ganito, ganyan. May mga thoughts. Tama si brother yung nagbanggit about sa isip. Kasi dun din gagapang yung mga temptations, lahat ng mga ginagawa ng kaaway na dyablo para tayo ay hindi tumupad doon sa commitment at responsibility na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So lagi kong iniisip na God entrusted me that much, and who am I para i-withhold yung dapat na para sa Kanya. So yun yung challenge, and then yung consistency to remain committed doon um, sa ganung pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So kung hindi ko to aalagaan, kung hindi ko gagawin yung part ko, kung sitting pretty lang ako, hindi ako mag-grow, hindi ako, kahit na nasa kalooban ako ng Diyos na work, hindi ako mag-grow kasi hindi ko ginagawa yung part ko. At mawawala sa akin yung blessing. In the end, maapektuhan din yung mga nabibigyan ko ng blessing. Ganun po. Thank you. Praise God. Ayun, thank you very much for sharing your takeaway, Sister Marge. Ayun, kaya huwag maging tikom yung kamay mo, manlibre ka ng kape, dumalaw ka dito sa Kalamba. Ayan, hindi, biro lang. Yan, tama yan yung mga work na meron tayo, blessing yan from the Lord. Kaya dapat ingatan din natin, hindi natin tinutulugan, hindi tayo nag-cheat sa work. Ayan, dapat nagiging tapat tayo. Lalo sa atin, di ba, sa atin ng mga naka-work from home, tulad ko, tulad ni Sister Marge, dapat meron tayong tinatawag na yung integrity nga. Hindi na tayo kailangan na, alam mo yung laging naka-monitor. Lalo bilang Christian, dapat nandun sa atin yung pagtatapat dun sa blessing na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tsaka yan, Sister Marge, God willing, no, mapakinggan natin si Sister Marge na makapag-preach dito kasi medyo matagal-tagal ko na yung inaawitan na makapag-preach dito kapag meron siyang time. Kasamahan ko siya sa kasamahan namin siya ni Sister Tin, ni Sister Eliza sa um, Bible School. Kaya medyo matagal-tagal yung pinagsamahan namin yan ni Sister Marge. Next po, na gusto mag-share ng takeaway nila. Kuya Leo. Kasi Kuya Leo, medyo tatampo na ako dito. Ang dami kong PM dito, di ako nire-replyan eh. Kaya nga. Blessed evening po mga kapatid. Kaya nga po, brother Ren, sumagi po sa isip ko yung blessings na kung ano mangyari pag hindi natin ito naingatan. At kino-consider ko po itong ating study, Bible study na isang blessing at paraan na pagpapaalala ng Panginoon, yung relationship ko. Kayo, Bro Ren, Sistine, napakalapit po ng puso ko sa inyo. Ayun nga po, hindi ako po kasi biglang nagbago yung schedule tapos nakita ko po na ito'y biglang nag-alarm po yung ating phone na meron nga po tayong Zoom online Bible study ngayon. Kaya po medyo nahuli po na konti pero sa awa po ng Panginoon nakadalo po tayo. Marami po salamat dun sa mga nagbigay po ng takeaway. Nakaka-bless po yung kanilang mga takeaways po. Nakaka-inspire po. Saka napapaalalahanan din po ako about sa personal growth and relationship ko sa Panginoon. Siguro po sa akin yung blessing ng Panginoon na maaring mawala or hindi ko mapalagahan. Yung pong, alam niyo po ba yung parang audible voice po ng Holy Spirit po? Lalo na po sa trabaho, marami po tayong nakakausap doon, ganun. Yung maingatan po natin yung ating words na binibitawan po. Napakabilis po nung pagtutuwid po ng Holy Spirit. Ayun po, minsan hindi po natin yun pinapahalagan. Ako po, personally, minsan parang hindi ko siya masyado na pinapaalalahanan ka na, sige, tuloy-tuloy ka pa rin pagsasalita, ganun. So, sa ganung paraan po, yung masyado tayong nakipagbiruan, nagli-lead siya sa temptation and then sin. Pangalawa po yung
Yung nakaraan po natanggap ko po yung aking salary, nabagbag po ako nabagbag po yung loob ko na mag-pray, magpasalamat through the Holy Spirit, pamagitan ng Panginoong Hesus na thank you Lord, hindi ko deserve to, blessing na to. Ito ay provision na nagmumula sa iyo, ganun po. Talaga pong ina sa Panginoon. Sabi ko, Lord, galing ako vacation, hindi ko na-meet yung mga brother and sister, marami akong hindi nagawa. Parang ang dami-dami kong pagkukulang. Tapos ito, nung nakabalik ako, may salary. Tapos meron pa kaming double pay, ganyan. Tapos hindi ko deserve. Sabi ko, God, napakabuti niyo naman po. Hindi ko deserve, pero andyan ka nagbibigay ng provision at saka higit sobra-sobra sa pangangailangan ng sambahayan ko. Yun lang po, brother Ren. Thank you po, Sistine. Praise God. Nandiyan ka na pala ulit sa sa Kuwait. Ayun, praise God. Pero God willing, kapag nandito ka sa Pilipinas, yun, makapag-kita-kita din tayo sa kalooban ng Panginoon. Thank you Don. Sobrang encouragement sa amin yun ni Sister Tin. Yung binanggit niya na na blessing sa kanya itong Bible Study Bites online, itong Zoom online Bible study na mayroon tayo. Kaya yun nga din yung sinasama namin ni Sister Tin kanina. Ewan ko kung napansin ni Sister Tin yun. Kasi bago kami pumasok dito sa Zoom, nagpe-pray muna kaming dalawa ni Sister Tin. Blessing din kayo sa bawat isa sa amin ni Sister Tin. Hanggat may nakikita kami na talagang willing umattend, willing makapakinig ng salita ng Diyos, yun yung nagiging fire namin ni Sister Christine to share the word of God. At ayaw din namin na masayang, especially din yung effort nung nag-provide nitong nung Zoom app na meron tayo, kasi bayad to eh. At ang bayad dito 7,000. Tapos isang kapatid lang yung nagbayad para sa license nitong Zoom. Ayaw naming masayang yung 7,000 na yun, na hindi siya ma-maximize mabuti para sa gawain ng Panginoon. Kaya ayun, kaya lagi din namin kayong i-remind na makapag-invite para marami ding makapakinig ng word of God. Ayan. Kaya ayun, isama niyo rin kami sa prayer kung paanong sinasama din namin kayo sa prayer namin ni Sister Christine. Yan, thank you for that, Brother Leo. Sino pa pong gusto mag-share? Yeah, may gusto pong mag-volunteer. Sino po yun? Si Jerome po, yung pogi. Si Kuya Jerome, yung pogi daw. Magkakasama pala sila, family pala sila dito. Andiyan po kayo sila Ate Edith. Ako nito ba si Edith? Ayan. Hello po. Sige po, Kuya Jerome. Ako po yung, tingin ko yung blessing sa akin. Lahat naman tayo kasi, di ba, nagpe-pray tayo sa financially, nagpe-pray tayo sa family, nagpe-pray tayo sa work, lahat po tayo. Usually, yun yung mga prayer natin, mostly. Pero ako yung naging blessed ako noong tinawag ako ni Lord na out of nowhere, na hindi ko naman alam kung paano yung gagawin ko. It's a blessing for me kasi kung titingnan natin, mas pinagkatiwalaan ko si Lord eh. Hinakbangan ko yung gusto niya sa akin gawin. So ito yung pinapagawa sa akin, hinakbangan ko to. And ito yung tingin ko na blessings kasi for me, alam kong si Lord is na andyan, hindi niya ako pababayaan. Kasi sabi nga niya, di ba, kung ikaw kung tayo tinatawag ng Panginoon, humakbang tayo, tumunod tayo sa kanyang kagustuhan. Diba? Ito kasi yung gusto niya ipagawa sa akin. So yung prayer ko na ako'y makapag-abroad, hindi po yung nangyayari. Ang nangyari po sa akin is mag-ministry pala ako sa church. So ito po yung hinakbangan ko po talaga. And sabi ko parang dahil nga ako as a human being tayo, nadideceive pa rin yung ating puso, parang medyo nawawala-wala tayo, yan, di ba? Pero dahil yung presence ni God sa buhay natin at yung banal na espiritu ay namumuhay sa atin. So napapaglabanan natin 'tong lahat. And yun, paano natin siya masusustain naman? Ang sa akin is paano ko siya masusustain is by reading the Bible and in devotion ko everyday, kinakausap ko si Lord kahit na para akong praning na ako na mag-isa, nagsasalita ako misa sa lamesa, ganyan. And nakaka-bless din kasi para masustain ko pala yung paglilingkod ko sa Panginoon Diyos. Dumating diyan si Pastor Dennis, si Brother Ren, and there's a lot of people behind dito
na naging resources ko rin para matutunan ko at mas lumalim pa ako kay Lord. So yun yung magiging sustenance ko na by seeking kung sino-sinong tao, yung mga pastor sa TikTok, yung mga sila Pastor Tanchi, sila Stephen Prado, lahat yan, mga ganyan. Si Overseer, di ba, Velasco. So lahat po sila naging resources for me, resources ko sila. Kasi natututo rin ako sa kanila. So ito yung tingin ko na nagsusustain sa akin kung bakit ako nagpapatuloy lumakad sa Panginoon. At yun yung pinakamagandang blessing na ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos. Ay yung piliin niya ako para sa kanya ministry, sa kanya pag-ministry sa kanya. Yun po, amen. Praise God. Nakaka-bless po yun, talagang ako na-amaze at nabe-bless, lalo kapag ang mga napapakinggan nating testimonies galing sa mga tatay, mga padre de pamilya, tulad ni Kuya Jerome, tulad ni Kuya Michael. Iba rin talaga kapag yung tatay, yung naglilingkod din talaga sa Panginoon. Tsaka yun nga, si Kuya co-preacher ko siya sa church. Kami yung mga magkakapalitan na nag-preach doon sa church kami ni na pastor. At nakakatuwa na gano'n niya tinitingnan yung mga co-preachers. Halimbawa, yung mga binanggit niyang names kanina, hindi natin sila tinitingnan as kompetensya, kundi tinitingnan natin na blessing sila sa buhay natin kasi through them, na-encourage tayo na parang mas maging better pa, ano pa yung pwede nating matutunan sa kanila. Ang ganda ng ganong perspective na shinare ni Kuya Je. Thank you very much for that, Kuya Je po. Grabe daw makakuya. Ayan. Sino pa po? May gusto po mag-share ng kanila pong takeaway? Sino po yung si Ate Jade. Sige, Ate Jade. Hello po. Ako po gusto ko pong i-share yung nangyari na dati. Sabi po dito, 'di ba, parang kung ano po yung blessing na dumating. Sa akin naman po, nag-pray po ako for promotion nung last year banda kasi po nag-work pa ako noon. Tapos na-promote nga po ako. Tapos, I was too focused na mabayaran po yung mga utang na naiwan kasi po yung parents ko wala na sila. So, parang masyado ako na-focus dun sa pagbabayad ng mga utang, yung sa mga bills. Tapos, hindi po ako nakakapagtabi para sa tithes. Tapos, ang nangyari, sabi po dun, di ba, anong mangyayari pag napabayaan mo? Ano po, nawalan po ako ng work, pero po, nag-pray po kasi ako for, for studies na makapag-aral ulit. Pero ano po siya parang naging conflict kasi hindi pa po ako tapos dun sa part na nagbabayad pa ng bills. Tapos pumasok na po yung sa pag-aaral. Pero ayoko naman pong ibaliwala yung pinag-pray ko rin naman. So, during pong nag-aaral ako, wala rin pong ibang source of income. So, ang nangyari, nagbabayad po ako ng bills. Kaya medyo mabigat po siya nun. Kaya ayun po, nawala po yung source of income nun. Yun po yung outcome nung pagiging pabaya ko po sa tithes. Though nung nag-start naman po ako dito sa sa Valenzuela dahil po lumipat po ako from Pampanga to Tarlac. From Pampanga to Manila. Nag-start po ako sa COG Valenzuela. Ang nangyari naman po, dahil po cinema yun, medyo madilim. Ang nangyari, yung tithes na ibibigay ko na 200 dapat, nabigay ko yung isa, which is 500. 700 na lang po yung pera ko nun. Tapos yun nangyari. Pero pinag-pray ko po kasi nun is magkaroon ng laptop kasi po online class tsaka po face to face. So nabigay ko po yung 500. Ang nangyari, sabi ko, Lord, ano na bang gagawin ko? Wala na akong pandustos. Tapos ganito pa. So medyo kabado po ako nun. Pero after po nun, few days after, siguro mga 3 araw lang, kinausap po ako ng tita ko. Sabi niya, sige, bilhan na kita ng laptop para hindi ka na mahirapan dun sa online class. Ang grateful ko po sobra nun kasi parang nasolusyonan po yung problema ko dun sa online class. Yun po yung share ko. Also, dun po sa significant other, ang nangyari po kasi, dati po hindi naman po talaga ako Christian tapos dahil po nawala yung parents ko, parang pinag-pray ko na, Lord, ano po kaya? Parating niyo na po yung tamang person for me. Kasi po, parang
minsan nafe-feel mo syempre na mag-isa ka lang, na parang you're alone, gano'n. Tapos po ayun, matagal ko na pong kaibigan si JM, kung kilala niyo po siya, nag-aano po siya dito, nag-a-attend din po siya minsan. Tapos ayun, sabi niya gano'n, parang nagkakumustahan din sa GC namin, gano'n, gano'n. 'Yun po, dun po nag-start na nag-church na din po ako. Nag-start po ako sa COG Daon noon. Kasi po ano, yun po yung may kinainan po kaming karinderya nun. Tapos ang sabi niya, "Try mo kaya mag-church dito?" Sabi niya, ano din yan eh." Sabi niya, "Christian church din yan. Same din ng tinuturo dun sa church nila dati." Ganun. Tapos yun po, dun po kami nag-start sa COG talaga. Tapos siya din po, lumipat na rin po siya, nag-decide din po siya na lumipat na din sa COG. Though may part din po na napabayaan yung relationship po. Tapos nung pong nag-break po kami, tapos nagbalikan po kami, ang nangyari po, nag-start na rin po kami, di ba po yung C2S usually, pinag-uusapan po siya between parang mentee tsaka mentor. Yung po sa amin, ang nangyari po, habang kumakain kami, after po kasi ng church, kumakain po talaga kami eh. Ang nangyari po, yun na yung topic namin. Ano po, wala pong mentee, walang mentor. Basta kung ano po yung nandun na, kasi po may manual yan, diba, na sinusundan. Binabasa po namin siya, tapos nag-share po kami ng insights namin about doon. So, hopefully po mag-work yung relationship. Yun po. Yun lang po Ayan. yung share ko for today. Thank you Praise po. God. Thank you very much, Ate Jade, dun sa shinare mong takeaway. Nakaka-bless yun, ano. Kaya pag nag-aaway, walang live sa GC, no? Praise God. Pero yan, okay na naman yung relationship niya. Nakaka-bless. Ayan, blessing din kayo sa amin. Tsaka yun, nakakatawa. Buti yung naihulog niya, hindi niya binawi dun sa nag-aano ng Ate, mali po yung na-shoot ko dun sa sa hulugan ng tights. Ayan. Tapos nakita niya kung paano gumawa si Lord dun sa pangyayaring yun. Yan na, nakaka-bless po yung mga takeaways po ninyo, no? Medyo lampasan po kasi tayo sa time pero naniniwala ko lahat po tayo merong mga kanya-kanyang takeaways. Kung gusto niyo po, pag uploaded na to sa page po natin, dun sa group po natin, i-comment down nyo lang po yung mga takeaways po ninyo para sa mga hindi nakapag takeaways for tonight. And thank you very much po dun sa message ni Sister Christine at dun sa takeaway nung bawat isa. Ako naman, blessing na meron ako, tingin ko mangyayari pag di ko na pangalagaan. Siguro yung lang, mabilisan yung health, itong pangangatawan natin. Kasi kasama din yung body dun sa sa blessing na galing sa Panginoon. So kapag hindi healthy yung mga ipinapasok natin sa ating mga katawan, syempre pwede tayong magkaroon ng sakit at karamdaman, and then eventually yun na yung hahadlang sa atin para hindi tayo makapaglingkod kay Lord, para marami na tayong maidaing, marami na tayong maidahilan para hindi maka-attend sa gawain ng Panginoon. Kaya itong katawan na meron din tayo, ingatan din natin. Hindi, ang buhay kasi hindi puro spiritual lang. Yung mga pangatawan na pinagkatiwala sa atin ni Lord, pangalagaan din po natin. Ayan, praise the Lord. Kasi isa lang yung katawan na mayroon tayo. So yun lang po, God bless po sa ating lahat. Tayo po ay magpe-pray sa oras po na ito. Pwede po muna nating ipikit yung ating mga mata habang iniisip kung gaano tayong pinagpala ng ating Panginoon. At kung paano natin maiingatan yung mga pagpapala na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pamagitan po ng pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sapagkat everyday, pinapakita mo sa amin kung paano mo kami pinagpala, Panginoon. Hindi lang sa malalaking bagay namin ititingin, Panginoon, ang aming mga mata. Kahit sa mga maliliit na bagay na kinikilala po namin pagpapala na nanggagaling sa iyo, pasasalamatan ka po namin. Yung sa bawat umaga, maibukas namin ang aming mga mata, Panginoon, napakalaking blessing na po nito sa aming mga buhay. Yung everyday tumitibok ang aming mga puso, nakakakain po kami, meron kaming bubong na tinutuluyan, Panginoon, merong higaan na nahihigaan, merong damit na naisusuot, Panginoon. Ito yung mga pagpapala na minsan natitake for granted po namin, nababaliwala po namin, Panginoon. Pero hindi lahat ng meron kami, meron din yung ibang mga tao. May mga tao walang makain.
May mga tao walang maisuot na damit na maayos. May mga tao walang unan man lang sa kanilang hinihigaan. May mga tao walang tirahan. May mga tao hindi malakas yung pangangatawan, may sakit at karamdaman. May mga tao na hindi na nagigising sa umaga, Panginoon. Kaya makita po namin, napakapalad po namin. At yung mga blessings na mayroon po kami, Panginoon, tulungan mo po kami. Give us wisdom. Bigyan mo po kami ng karunungan, kaalaman, katalinuhan kung paano namin pangangalagaan, kung paano namin papahalagahan, Panginoon, yung mga blessings po na ito upang hindi ito mawala sa amin. Yung mga trabaho, edukasyon, pag-aaral na mayroon po kami, relationships na mayroon po kami at pinagkatiwala mo po sa amin, ministry na ipinagkatiwala mo po sa amin, Panginoon, pahalagahan po namin at alagaan ang mga bagay po na ito. Lord, maraming pong salamat sapagkat tunay na napakabuti mo po sa aming mga buhay. Sa buhay po ni Sister Christina nag-share ng Word of God, blessed her, Panginoon. Lahat ng area ng kanyang buhay, pagpalain mo, Panginoon. At patuloy na i-comfort mo siya sa lahat ng kanyang pinagdadaanan, Panginoon, lalo sa kalagayan ng kanyang papa, Panginoon. Pero maraming salamat, nakita po namin yung improvement sa buhay ng kanyang tatay, Panginoon. Patuloy mong pinapagaling si Kuya, Panginoon, si Tito Rodrigo, Panginoon, sa kanyang kalagayan. Ingatan mo po Sister Christine, at ngayon nakasama na po niya yung kanyang pinsan na si Christian, maging magkatuwang po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa, lalo sa kalagayang spiritual. Sinasama rin po namin sa prayer request, sa prayer, Panginoon, yung prayer request ni Ate Jazz na nakakaranas po ng pamamanas ng parts ng kanyang pangatawan, lalo nung kanyang paa. Lord, pagalingin mo po si Ate Jazz. Alalahanin mo kung paano siya naglilingkod sa iyo. Alalahanin mo kung paanong may mga pagkakataon na tinatanggihan niya yung pagod, antok para maka-attend sa Bible Study Bites online. Lord, mula ulo na hanggang talampakan ni Ate Jazz, yung healing, complete healing, deliverance na nanggagaling sa iyo, ang igawad mo po sa kaniyang buhay, Panginoon. Maraming pong salamat, at sa mga kapatid po namin na umatan ngayon, pagpalain mo po sila, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Maging yung mga hindi po namin nakasama sa mga susunod na gawain, nawa makasama po namin sila na maglilingkod po sa iyo. Lord, pagpalain mo ang Bible Study Bites online at marami pa itong maabot ng mga lost souls. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' name, and all say, Amen. Amen. Ayun po. Thank you. Ayan, salamat po sa ating Panginoon. For our announcement po, so patuloy po yung ating Bible Study Bites online. Sorry, may sumalapit. Ayan. Sorry. May rumolyo Ayun, pataas. sorry po. Take two. Patuloy po ang ating Bible Study Bites online. Every Saturday po talaga ang ating Bible Study Bites online. So, ngayon po tayo nag-Thursday para mapagbigyan po yung iba na gusto rin po umattend, pero hindi po maka-attend dahil sobrang late ng ating gawain. So, next week, ayan, sa ating June series. Maganda po ang ating June series. Ayan, salamat po sa pagsama niyo sa ating Rain series. Next po ang ating Storm series this June. Ang next na gawain po natin ay sa June 8. Every Saturday po tayo, 11:30 p.m. Ipag-invite po natin ang gawain ng ating Panginoon at wala pong mawawala sa gawain ng ating Diyos. And yung ating pong mga daily devotions, huwag po natin yan kalilimutan. Muli, hindi po laging may Bible study, hindi po laging may gawain sa church. Mahalaga po na tayo ay merong personal relationship sa ating Lord. Yan po, no? So, may nakalimutan po ka, Brother Ren? Yan, picture taking na po tayo. Kaya nyo pong i-open yung inyong mga camera. At nakakatuwa po, kung di nyo napansin, lampas tayong 20 tonight. Ayan. Pero yung iba nakapag-exit na siguro nawala ng internet. Yung may nag-chat sa akin, uminit kasi yung phone eh. Yan. Ganda ng bahay ni Alexander, oh. May habol pa po. Open lang po kayo ng kampo ninyo. Say alugbati. Ay, si Brother Marco. Kaya Marvelous. Sige po, picture na po ako ha. 1, ngiting tagumpay. 1, 2, 3. Wait lang po ha. Okay na po mga kapatid ha. God bless po sa ating lahat. And good night. God bless po mga kapatid. God bless po. God bless Okay po. Good night. Thank you po. God bless po.